Happy weekend mga kapika! Namnamin naman natin ang may init na showbiz chika nitong nagdaang linggo. At number 9, ile-level up raw ng aktor na si Albi Casino ang pagpapasexy sa pelikula. Sabi niya after niyang pumirma ng exclusive management and movie contract sa Viva. Sabi niya rin sa exclusive interview with Pika Pika, game na raw siya na mabansagan bilang Viva Max King. Kung naging daring umano siya sa mga Viva Max movies niyang Biyak at Moonlight Butterfly, mas magiging palaban daw siya ngayong official talent na siya ng Viva. Congratulations, Albi! Looking forward kami sa mga magiging projects mo. Kalunos-lunos ang sinapit ng ina, kapatid at pamangkin ng Puerto Rican beauty queen actress na si Dayanara Torres sa kinasangkutan nilang domestic accident. Nagtamo ng first and second degree burn ang tatlo niyang kapamilya dahil sa sumabog na pressure cooker. Sa ngayon ay nasa recovery stage na sila. Nagpapasalamat ang Miss Universe 1993 winner sa mga nag-donate ng skin para sa kanyang ina, kapatid at pinatilyong pamangkin. Patuloy kaming magdarasal para sa buong pamilya mo, Dayanara. At number 7, pila na umay na ang kapuso primetime princess na si Barbie Fortesa sa paulit-ulit na tanong kung nagsiselos nga ba ang boyfriend niyang si Jack Roberto sa collab team niyang si David Licauco. Makailang beses na kasing sinabi ni Jack sa kanyang previous interviews na never daw itong nagselos sa mga nagiging leading man ni Barbie. Say naman ng aktres, wala silang pakialamanan ni Jack pagdating sa kanilang career. Hindi rin daw siya ginagwardyahan ni Jack sa taping, kundi minomonitor lang ito kung nakakain na ba siya or hindi ba siya natutuyuan ng pawis. O diba, ang sweet naman, sana all may Jack Roberto. At number 6, isa pang showbiz couple balita. Kahit hindi pa kasal sina Robby Domingo at Mikey Pineda, ay nangakong magiging committed na ang TV host sa kanyang fiancé. Lalo na raw ngayon na may kinakaharap silang medical crisis dahil noong nakaraan lamang ay na-diagnose si Mikey ng rare autoimmune disease. Pero sa kabila nito, mas napatunayan ni Robby sa sarili niya na mas mahal niya ang kanyang bride-to-be. And of course, tuloy ang kasal. Mamumove lang ito ng petsa bilang paghahanda ng lovely couple. Samantala, at number 5, nag-open up ang model actress na si Maureen Robowitz na sumagi sa isip niya noon na mag-suicide. Bumaba raw kasi ang kanyang kumpiyansa sa sarili mula nung mamatay ang kanyang mami at dumaan sila ng hirap ng buhay. Pero, mas matapang na raw niyang hinaharap ang kanyang mental health struggles ngayon dahil sa matibay niyang support system. Sa mga dumadanas ng mental health crisis, pwede kayong humingi ng tulong sa mga hotlines na naka-flash sa screen. At number 4, muli namang nilinaw ni Faith De Silva na never siyang na-fall sa seasoned actor and director na si Albert Martinez. Paliwanag niya, appreciation lang daw ang naramdaman niya dito noong magkasama sila sa afternoon drama series na Las Hermanas. Dahil ramdam umano ni Faith na mahal pa rin ni Albert ang kanyang late wife na si Lizelle at ayaw ng dalagang actress na pumagatna pa dito. Naging laman ng usap-usapan online ang pag-call out ni Aiko Melendez sa umanong mayabang na young actor na itinago niya sa initials na JNP. Sa blind item Facebook post kasi ng actress politician, pinagsabihan niya ang aktor na wag itong mayabang dahil lalaban wala pa raw itong napapatunayan sa industriya. Dagdag pa niya na hindi raw kasi ito marunong makisama. Hula naman ng mga netizens na si Jerome Ponce ang tinutukoy ni Aiko dahil kasama ito ng kanyang anak na si Andre Iliana sa upcoming Wattpad adaptation series na Safe Skies Archer. Pero hanggang ngayon, wala pa rin paglilinaw si Aiko kung sino nga ba ang tinutukoy niyang JNP. Sinach ite, nakakaintriga ha? At number 2, isa rin sa pinagpipiyasahan ngayon online ang pagta-delete ng Facebook accounts ng controversial internet personality na si Rendell Labrador. Sa kanyang Instagram post nitong September 7, ipinaalam ni Labrador sa kanyang followers na hindi na niya ma-access ang kanyang Facebook account. Sunod-sunod din ang hinutok sa kanyang Instagram stories dahil hindi na rin ito nagamit ang kanyang Messenger app
na-disable na ang kanyang Gmail account. Sabi pa niya, mga fans daw ni Coco Martin at Vice Ganda ang may kagagawan kung bakit unti-unti nadidelete ang mga online accounts niya. Kayo, anong say niyo dito mga kabika? Share your comments na! And for our top story of the week, ang nangunguna at may init pa rin balita. Pinatawan ng 12-day airing suspension ng MTRCB ang programa It's Showtime. Dahil ito sa umano'y indecent manner ni Vice Ganda at Ayon Perez sa segment nilang Isip Bata. Ito ay noong tumiking sila ng icing sa show sa harap ng mga kasama nilang bata. Bukod pa roon, iginiit ng MTRCB na marami ng warning na tanggap ang noontime show dahil sa ilang explicit words na nabanggit umano ng mga host sa programa sa magkakaibang okasyon. Dahil dito, binigyan naman ng ahensya ng 15 days ang pamunuan ng show para ilatag ang kanilang panig. Pero ayon sa management ng It's Showtime, aapila sila dahil wala umano silang nakikitang paglabag sa ginawa nila Ayon at Vice. At iyan ang mga top stories natin for the week. Maging updated sa mga kaganapan sa showbiz at buhay ng mga artista. Dito lang kung saan Showbiz Chika ang ating pika-pika!